Mga kababayan, magandang araw po sa inyo. Welcome back sa AJ Commentaries. Kung di pa po kayo na-subscribe, sana po subscribe po kayo, comment kayo at mag-like. Binabasa ko po ang inyong mga komentaryo. Maraming pong salamat. Ngayon na ay 2 months na tayo sa pag-YouTube at nasa almost 5,000 na subscribers natin. Marami pong salamat sa inyo mga kababayan. Pag-usapan po natin yung naging speech ni Alan Cayetano kanina dyan sa plenaryo, ang kanyang kontrasona. No? Ang unang puna ko mga kababayan, tila lumalambot. Pero dark nakaitim siya, itim din ang balbas niya, medyo dark yung niya, may kontra siya, pero hindi yung tapang-tapangan na ginagawa niya ng mga nakaraan. Para ngayon mas malambot. Alam niyo po, ang napansin ko mga kababayan dito sa kanyang kontrasona is self-centered yung speech. Ginamit na naman niya yung Bible, which is tama naman. Tama tayo magbasa ng Bible. Pero sana, kapag ginagamit natin yan, sinasabuhay natin. Kasi mga kababayan, kung papansinin po ninyo si Alan Cayetano kanina, kung sa mga nakapanood, sabi niya, ang punto lang naman niya doon, gusto niya mag-work together at wag mang bash sa isa't isa. Yung mga kapwa niya senador, yung mga nasa gobyerno, wag daw magpatutsadahan, kumbaga, wag nang kung ano-ano sinasabi. Pero mga kababayan, baka nakakalimutan niya, siya yung numero 1 kung ano-ano sinasabi sa kapwa niya, mga nasa gobyerno, lalo sa mga kapwa niya senador. Hindi lang basta ang tinatarget niya yung kakayahan o yung mga isinusulong ng isang senador, kundi personal mismo. Halimbawa, Senator Ping Lacson, nag-name calling siya dyan, ang tinawag niya Panlito Lacson. Tapos, maging si NBI Director, diba, tinawag niya Minion. Diba, Melvin the Minion, kumbaga. Diba, itong sinasabi niya, wag mang bash sa isa't isa, diba, siya mismo nagsisimula niyan kung ano-anong sinasabi niya. Kaya nga ngayon, kaka-imbestiga sa kanya ni Senator Ping Lacson, ayun, nasa ombudsman na yung report niya at ombudsman na ang bahala kung makakita ng probable cause at kailangan masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan dahil sinasabi mo ang plunder case daw yan. Naku po, malaking problema niya. Ngayon may binanggit din po siya tungkol sa shared vision. Ito naman mga kababayan, ang hindi ko maintindihan sa kanya, kapag yung vision ay hindi tugma sa kanila, kung ano-ano sinasabi nila, kailangan yung vision natin, yung hinaharap na gusto natin, tugma rin sa kanila. Di po ba? Kasi halimbawa, ang sabi niya, kung nagbibigay daw ng goals ang tayo, mga gobyerno, he meant to say, nagbibigay ng goals na hindi naman makatotohanan, alam natin hindi ma-achieve kasi zona ni Presidente Bongbong Marcos may mga sinabi doon na siguro tingin niya hindi naman achievable, hindi naman magagawa, hindi feasible. Ngayon ang punto niya, parang nilaloko natin ang tao, parang loloko kasi alam naman natin hindi magagawa. Kaya ang tanong natin kay Senator Alan Cayetano, kausap kaya niya sarili niya? Di ba siya rin na nagbigay ng isang goal, isang vision na bawat pamilya may 10,000? Pero alam niya sa sarili niya siguro, I don't know kung baka dinideny pa rin niya sa sarili niya na hindi niya magagawa yon. Siya na rin nagsabi, dadaan pa sa executive, etc. So, bakit ka nagbigay ng ganung pahayag? Di ba salita rin niya yun mga kababayan? Tapos, yung kanyang kontrasona, para bang setup na madrama, tatay-anak setup, hindi naman siya talaga speech, kumbaga, papansin ko nga, nagpapaliwanag siya, nagmumukha siyang matanda dahil nga masyadong dark yung style niya At yun nga, para bang lumalambot siya, hindi siya ganun yung atake niya. Hindi katulad mga dati, nasabi ko pa nga parang sayang oras sa pinapakinggan ko, parang nonsense, mga kababayan. Tapos may mga pagkakataon pa doon, ang gulo, mga kababayan. Yung habang nagpapaliwanag siya, bigla siya napunta sa children in conflict with the laws, tapos biglang napunta sa corruption culture, gaya nung pinapansin natin yung flood control anomaly, pero hindi natin titignan yung corruption ng bata mula sa pagsisinungaling, etc. Tapos napunta siya bigla sa K-12 program na tama daw sa Jingo Estrada, siguro bawasan na natin yung K-12, gawing K-10 program ng edukasyon. Medyo nagugulo ako, siguro hindi tugma-tugma o magkakasunod yung papel na binabasa niya, para bang
hindi niya nasusundan yung train of thought sa gusto niya ipaliwanag kasi nga tumitigil siya, hinahanap niya kung nasa na siya. So parang magulo. Tapos meron pa ako doon napansin mga kababayan, may sinabi siya doon eh. Sabi niya, yung children daw, children learn from what they see. Kaya by violence, etc., etc. Hindi ba, yan din yung sinasabi ng ibang mga grupo? Dahil sa mga batang umiidolo kay Duterte, yan, nagiging marahas. Iba naman, palamura. Diba? Napansin ko pa nga yung mga jokes niya kasi minsan ginagawa niya light mga kababayan, medyo nag-joke siya. Nakokornihan ako. Tapos napunta pa siya sa algorithm tungkol sa fraternity sa mga universidad. Tapos biglang after nun, lumihis siya tungkol sa gusto niyang impliedly mga kababayan. Sinasabi niya, dapat maka-attend sila Jingo Estrada, Marcoleta sa impeachment kasi kumbaga parang selective justice ang nangyayari. Kasi nga naman nakakulong yung mga kasama nila. Pero anong selective justice doon mga kababayan? Si Marcoleta ang nagbigay ng mga detalye ng mga kasong dapat ikaso sa kanya. Tumanggap siya na 75 million habang siya kongresista bago mag-election campaign period. O di ba mga kababayan, nilabag niya Republic Act 7080? Malinaw yun. So pag ba narinig natin ng isang tao nagko-confess ng kanyang kasalanan ng isang krimen na kanyang nagawa, dapat bang hindi siya kasuhan dahil kalaban siya ng gobyerno mapag sasabihin ng selective justice? Umaamin yung tao. Di ba? So dapat lang kasuhan. So nakakasuhan, napabilis lang kasi nga ano pang preliminary investigations ang kailangan ninyo, building case build up ang kailangan ninyo. Kung meron ng elements of the crime na binabanggit, sinasabi, pinapaliwanag. Di ba mga kababayan? So I don't see any selective justice. Kung may selective justice man, mga kababayan, bakit siya hindi ko lang posas, yung isa may posas pagka uma-attend. Ayun pa masasabi kong selective justice. Ano mga kababayan? Tapos hindi pa po natapos doon yung kontrasona kasi tapos na yung kontrasona niya, bumanat naman ngayon si Pia Cayetano, yung kapatid. Pero yung pag-usapan ngayon dito yan dahil naano na ako doon sa mga pinapaliwanag ni Pia Cayetano, pero sa totoo lang, ang suma total niyan, tingin ko lumalambot sila. Kasi ang lakas at ang tapang ng dating ng SONA kahapon ni Presidente Bongbong Marcos. Bagamat mga kababayan, may kulang pa rin. Pero ganun talaga eh. Hindi mo talaga masasatisfy lahat. Pero importante doon, marami siyang in-address na kailangan ng taong bayan. Katulad yun sa kuryente, tulad doon sa flood control, anomaly sa kanyang pinsan, etc. Marami pa yung tungkol sa OFW. Pero andun pa rin tayo sa sitwasyon na naghahanap pa rin ng katotohanan sino dapat managot. Tandaan po natin, last year siya ang nagbulgar niyan, si BBM. No? At sa katunayan, 2017-2018, meron ng binulgar sila Marcoleta at Andayan noon na may 332 billion na corruption dyan sa DPWH. 2020, sinabi ni Presidente Digong Duterte, mayroong controversy, mayroong corruption dyan sa DPWH, pero wala silang ginawang investigation, walang napakulong. Ang nagpasimula ng investigation ay si BBM. Yun lamang po mga kababayan, sana po may natutunan tayo ngayon. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po subscribe kayo, comment at like. Maraming pong salamat mga kababayan. AJ Commentaries po.